Ngayong gabi ang tamang pagkakataon na sabihin ko sa'yo kung anong nasa loob ng basement. Alam kong mahihirapan kang paniwalaan, pero gusto kong pakinggan mo kung mabuti. Hindi pa ba sapat ang yamang meron ka? Gaano pa ba kayaman ang gusto mo? Kung narinig mo pala ang tungkol sa alagang aswang ni Don Felipe, sana inalam mo na rin kung paano ang proseso para maipasa sa iyo ang pagiging bagong tagapangalaga ng aswang. Ang tsismis ay isang uri ng usap-usapan na kadalasan ay haka-haka lang ng mga taong may mapanghusgang mga mata. Pero paano kung ang isang tsismis ay katotohanan pala? Mas mabuti bang mapatunayang totoo ito? O karapat dapat bang pabayaang manatili na lang sa mundo ng malikot na pag-iisip? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Kyla, isang probinsyanang hindi mapangarap sa buhay. Ang gusto ko lang ay yung magkaroon ng simpleng buhay, malusog na pangangatawan at makasama ang nanay ko sa matagal na panahon. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may malalaman akong isang lihim na matagal ng usap-usapan sa baryo namin. Isang lihim na inakala ng lahat na isang tsismis lang. Kayla, anak! Nandiyan ka ba sa kusina? Opo, Nay. Nagluluto po ako ng hapunan natin. Bakit po? Bakikuha naman ako ng tubig. Ito po, Nay. Salamat, anak. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang gawan mo ako ng salabat mamaya para mabawasan naman tong pangangati ng lalamunan ko? Nay, hindi na po yata magagamot ng salabat yung ubo niyo. Dapat po yata ipacheck up na natin yan. Lagpas ng 2 linggo na eh. Naku, wala ito. Sobrang kati lang talaga ng lalamunan ko. Baka dahil sa alikabok. Kung kati nga lang po ng lalamunan, edi sana magaling na po yan ng 1 linggo. Pero Nay, hindi eh. Ang tagal na po. Paabutin niyo pa po ba yan ng lagpas 1 buwan? Hindi naman sa ganon. At saka, pakiramdam ko, hindi naman to tatagal ng hanggang 1 buwan. Ramdam ko gumagaling na. Ay nako, Nay. Ayaw niyo lang po talagang umalis dahil hindi mo maiwanan ng bahay ni Don Felipe. Ano po bang meron doon? Ang chismis may aswang daw na naninirahan doon. Ay, hewan ko sa'yo, Kayla. Ay, nagpapapaniwala ka na naman sa chismis na yan. Ay, walang aswang. At saka maayos ang pakiramdam ko. Wala kang dapat na ipag-alala. Ay, sige ho. Pero kung sakali man po na hindi yan gumaling sa susunod na linggo, ako na po mismo ang magdadala sa inyo sa ospital, ha? Oo na. Kilala ko naman ang sarili ko. Sige na ho. Magpahinga muna po kayo sa sala. Matatapos na itong niluto kong sinabawang isda. Bago ka matulog, Nay, gagawa po kita ng salabat. Tahimik na bumalik si nanay sa sala habang ako naman ay nagpatuloy sa pagluluto ng ulam. Ilang araw na akong nag-aalala sa ubo niya, lalo na tuwing gabi. Mabuti sana kung simpleng ubo lang, may kasamang hingal at kung minsan may sinat pa. Alam kong hindi na yon simpleng ubo lang. Pero kahit kasi paulit-ulit ko siyang sabihan na magpa-check up na, minsan nga paalis na kami ng bahay para pumunta sa health center, tinatakasan niya pa rin ako. Kaya wala talaga akong magawa. Tulad ng hinala ko, nagising ako mula sa mahimbing na tulog nang marinig ko ang hinihingal na pag-ubo ni nanay. Hindi ko na sana siya papansinin, kaya lang mas malala ang pag-ubo niya ngayon. Kaya bumangon ako agad at tiningnan siya. Nay, ayos lang po ba kayo?
Nay, Diyos ko. Ang taas po ng lagnat mo at nanginginig ka, Diyos ko. Teka lang po, ikukuha kita ng gamot at tubig. Sinasabi ko na nga ba eh. Dapat talaga nagpa-check up ka na, Nay. Ayos lang ako. Hindi po kayo ayos. Nang madiskubre kong nilalagnat si nanay, agad akong tumungo sa kusina para kumuha ng maiinom na tubig, bimpo, at saka maliit na palangganang may maligamgam na tubig para ipunas sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya nag-inarte at ininom agad ang gamot na inabot ko sa kanya. Teka lang po, Nay. Pupunasan po kita, ha? Huwag po muna kayong matutulog ulit, ha? Ayos lang ako. Hindi na kailangan. Nay, huwag naman po matigas ang ulo. Pakiusap naman. Oo na, sige na, huwag ka nang magalit. Bukas sa bukas din ho, magpapacheck up po tayo. Hindi na po pwedeng tumakas dahil bubulabugin po kita hanggang sa bahay ni Don Felipe. Paano po kung... Ay, huwag naman po sana. Alam niyo naman po kung ano yung kinamatay ni Don Felipe, di ba? Tuberculosis, Nay. Hindi malabong mahawa ka nun dahil magkakasama kayo sa bahay noon. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, anak. Okay lang ako. Simpleng ubot lagnat lang ito. Mas mabuti nang mag-isip ng ganito kaysa mahuli na ang lahat, Nay. Bakit po ba kasi ayaw yung magpatingin sa doktor? Ano lang kasi. Aksaya sa magagastos na pera. Tsaka wala akong oras. Marami po kayong oras, Nay. Yung bahay po ni Don Felipe, hindi naman po mawawala yun. Ikandado nyo lang yung gate, wala makakapasok. Samantalang ikaw po mawawala kung hindi natin ipapatingin ka agad itong sakit mo, Nay. At ayoko pong mangyari yun. Sige na, susundin ko ng gusto mo. Ayoko rin namang iwanan ka na wala ka pang asawa at anak. Si Nanay talaga. Kahit may asawa at anak na ako, hindi niyo po ako dapat iwan. Hanggang 100 years old pa po kayo. Abay grabe, ganun katagal pa ako magtitiis sa'yo. Nanay naman. Biro lang anak. Ayos na bang ipinunas mo sa akin? Pwede na ba akong bumalik sa pagtulog? Masama talagang pakiramdam ko eh. Opo, Nay. Sige ho. Matulog ka na para gumana ang gamot na pinainom ko sa inyo. Maaga pa kita gigisingin para maaga tayo makapila sa doktor bukas. Nang makatulog na si Nanay Cora, ako naman ang hindi na makatulog ng maayos dahil sa pag-aalala. Kaya nagsimula na akong magluto ng almusal para iinitin na lang kapag nagising si Nanay. Magdamag ko siyang binantayan. Hindi talaga ako nakakatulog kapag nag-aalala. 6:00 ng umaga nang magising si Nanay. Inasikaso ko agad siya. Hindi rin ako nagtinda sa palengke dahil sinamahan ko siya sa doktor. Hanggang sa malaman na nga namin kung ano ang sakit na iniinda niya. Kita niyo po, Nay. Sabi ko po sa inyo eh. Tama lang na nagpa-check up tayo sa doktor. Ay sus! Madali lang naman ang gamutan ng sakit ko. Baka nga gumaling lang ako sa mga herbal eh. Sana nag-oregano na lang ako. Ang mahal na mga laboratory test. Nay, ano ka ba? Hindi madaling sakit ang pneumonia. At saka narinig mo yung sinabi ng doktor, magpahinga raw po kayo sa bahay. Kaya hindi po kayo pwedeng magtrabaho sa bahay ni Don Felipe. Ako na lang po ang sisilip-silip sa bahay niya. Nako, paano yan? Darating pa naman ang apo ni Don Felipe at ang asawa niya. Kailangan asikasuhin yun. E di ako na po ang bahala. Hindi naman problema po yun. Problema yun, Kayla. Ay, hindi pwedeng ikaw ang mag-asikaso sa kanila. Bakit naman po? May sakit ka, hindi ka pwede magtrabaho. Basta hindi pwede. Kailangan ako mag-asikaso sa kanila. Sige, ganito na lang po. Kung ayaw mong ako ang gagawa ng trabaho mo, yung best friend ko na lang. Mas lalong hindi pwede. Hindi po ako papayag, Nay. Kung kinakailangan kausapin ko yung apo ni Don Felipe, kakausapin ko siya. Di ba po ba nag-usap na tayo na susundin mo ang lahat ng payo ng doktor? Ay nako, bakit ba naman kasi ngayon pa ako nagkasakit eh? Nay, hihintayin niyo pa po bang magalit ako sa inyo? O siya, sige. Wala naman na akong magagawa. Pero may mga kondisyon ako ha. Sige ho. Kung yun lang naman ang paraan para pumayag ka na magpahinga, gagawin kong lahat ng kondisyon na yan. Unang kondisyon, isuot mo ito. Ano po ito, Nay? Basta, di mo pwedeng hubarin yan habang nasa loob ka ng bahay ni Don Felipe. Sige po. Madali lang naman pala. At saka, ano pa po ba?
Pangalawa, bababa ka sa basement tuwing alas 5 ng gabi at maglalagay ka ng isang buhay na manok. Sa may hagdanan ka lang, hindi pwedeng makaligtaan kahit isang beses. Po, anong gagawin ko sa buhay na manok? Po, ilalagay ko sa basement yun. Ano mangyayari sa manok? Susunod ka ba o ako na lang ang gagawa nun? Sige ho. Pero saan naman po ako kukuha ng manok? Ihahatid ni Jose ang manok sa tamang oras. Idiretso mo ka agad sa basement pagkabot niya. Naku na, kinakabahan naman po ko sa inyo eh. Mas kabahan ka kapag hindi ka nakapaglagay ng manok. Isa pa pala. Huwag kang pumasok sa basement. Sa hagdan lang. Ihagis mo yung manok. Tapos isara mo agad yung pinto. Ilak mo. May alaga po bang anaconda o kaya naman buwaya si Don Felipe sa basement niya? Basta, makinig ka na lang sa lahat ng bilin ko. Dahil kung hindi, talagang malilintikan tayo. Sige ho. Yun lang po ba? Wala na po bang ibang bilin? Wag na wag mong sasabihin kahit na kaninong tungkol sa paglalagay mo ng manok sa may basement, ha? Si Jose, ako, at ikaw lang ang nakakaalam. Kahit po ba sa apo ni Don Felipe? Kahit sa apo pa niya, lalong-lalo na sa kanila. Sige po, yun lang naman pala. Basta magpapahinga po kayo na maayos sa loob ng 1 linggo siya nga po pala. Ilang araw po ba yung apo ni Don Felipe doon? 5 araw sila. At tsaka nga pala, baka Ingleserong mag-asawang yun dahil sa Amerika nakatira. Magbabakasyon lang sila. Ay naku naman, mapapasabak pa ako sa English nito. Paano po yan? Kahit hindi perpektong Ingles mo, basta't nagkakaintindihan kayo, ayos na yun. Napakamot na lang talaga ako sa ulo. Hindi ako nag-alinlangang gawin yung lahat ng mga kondisyon ni nanay. Pero yung makikipag-usap ako ng Ingles, doon ako biglang kinabahan. Mabuti na lang talaga at hindi na nangulit sa akin si nanay. Nanahimik na siya sa bahay buong araw habang ako naman dumiretso na sa hasyenda ni Don Felipe kung nasaan ang bahay niya. Kailangan ko raw kasing maglinis at lagyan ng laman ang frigider para kapag dumating yung mag-asawa, hindi na mahirapan pa. Pagkarating ko doon, naabutan ko si Mang Jose na abala sa pagpapakain sa mga manok. Oh, Kayla, mabutit nandyan ka na. Magandang hapon po, Mang Jose. Kumusta nga palang nanay mo? Napacheck up mo na ba siya? Opo, yun nga, nalaman po namin kung ano ang sakit niya. Oh, ano raw ang sakit niya? Pneumonia raw ho. Mabuti na nga lang at naagapan pa dahil kung hindi, magiging TB na raw yun. Ay, Diyos ko po. Yan na nga bang sinasabi ko sa kanya eh. Napapansin ko na malala na ang ubo niya pero wala eh. Matigas talaga ang ulo. Mabuti at napilit mo siya. Mabuti nga ho talaga. Dahil nagagalit na rin ako sa kanya. Matitiis niya bang galit ako sa kanya, di ba po? Siyempre hindi. Ikaw ang nag-iisang anak niya. Siya nga po pala. Ang sabi ni nanay, may kailangan daw po akong ilagay sa frigider kaya pinapunta niya ako dito. Oo. Tara, tutulungan na kita. May mga inihabilin lang yung apo ni Don Felipe. Tumawag siya kanina eh. Ganun po ba? Mabuti na at kumpleto ang hasyenda, no? Grabe, kahit wala na si Don Felipe, tumatakbo pa rin ang hasyendang ito. Ganun talaga kapag mayayaman. Kaya nilang magbayad sa mga tauhan kahit patay na sila. Isa pa yung nagmana nitong hasyenda. Mukhang matalino naman at siguradong mapapatakbo niya ng maayos ang hasyenda. Kanino pa nga po ba magmamana? Teka lang po, Mang Jose. Yung apo po ba ni Don Felipe? Inglesero? Ay, oo. Nako, dumugo nga ang ilong ko sa kaka-Ingles eh. Mahina pa naman ako sa English. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba? Oo siya, tapos na akong magpakain ng mga manok. Tara na at kukunin na natin yung mga kailangan para ilagay sa frigider. Tutulungan na rin kitang maglinis ng bahay. Ang balita ko kasi maarte daw yung babae. Maarte naman po talaga ang mga mayayaman. Wala na pong bago roon. May karapatan naman silang maging maarte. Tayong mga dukha lang ang wala. Nagsimula na nga kami sa pamimitas ng mga gulay. Sobrang specific ng apo ni Don Felipe sa mga dapat ilagay sa ref. Ipinalista pa kay Mang Jose. May mga pinabili pa ito na wala sa loob ng hasyenda kaya kinailangan pa naming mamalengke. Pagkarating namin sa bahay at pagkalagay ng lahat ng mga pinamili sa loob ng frigider, nagsimula na kaming maglinis.
Hindi pa sana kami titigil ng sumapit ang hapon dahil hindi pa tapos, kaya lang biglang huminto si Mang Jose at tila may naalala. Siya nga pala, Kayla. Nasabi ba sa'yo ng nanay mo ang tungkol sa basement at sa manok? Oo nga po pala, no? Mabuti, alam mo na pala. O siya, samahan mo ako at ituturo ko sa'yo kung paano ilagay ang manok dun sa basement. Sige ho, pero pwede po ba akong magtanong tungkol dyan? Kasi wala akong sinabi si nanay. Nako. Pasensya ka na, ha? Kung hindi sinabi sa'yo ng nanay mo, mas lalong hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kahit konting impormasyon lang po. Pasensya ka na talaga. Pero hindi ko talaga masasabi sa'yo yan. Baka ako naman ang mapagalitan ng nanay mo. Sige ho, grabe din po palang katapatan niyo kay Don Felipe, no? Kahit wala na talaga siya, talagang sinusunod niyo pa rin yung mga habilin niya. Abay, siyempre. Ang laki ng naitulong niya sa amin, no? Napakabait ni Don Felipe. Kaya kahit sa kamatayan, hindi mapuputol ang katapatan namin sa kanya. Sa bagay, tama po kayo. Napakabait nga naman talaga ni Don Felipe. Taon-taon nga, siya ang may pinakamalaking pamasko sa akin kahit hindi ko naman siya ninong. Totoo yan. Dapat kasi, kinuha ng ninong ng nanay mo si Don Felipe. Nahihiya pa kasi siya di sana mas malaki ang bigay sa'yo. Ano ka ba naman, Mang Jose? Kahit ako siguro mahihiya Sa bagay. O siya, eto na ang mga manok. Tara na sa basement. Mang Jose, kung gabi-gabi po kaya kayo naglalagay ng buhay na manok sa basement, hindi po ba mauubos ang manok sa hasyenda? Naubos din noon. Pero ngayon, hindi na. Noon kasing naubusan ng manok ang ginawa ni Don Felipe. Nagpagawa siya ng malawak na chicken farm. Pero bawal ibenta ang mga manok na nandoon. Tanging mga itlog lang ang pwedeng ibenta. Kaya hindi mauubusan ng manok. Ganun po ba? Siguro may alagang anaconda si Don Felipe, no? Kasi kung wala, ano? Nasagot ko na yan, Kayla. Kung inaakala mong madudulas ako, nagkakamali ka, oy. Curious na curious talaga ako sa kung ano ang nasa loob ng basement na yon. Pero wala naman ako magagawa kung ayaw nilang sabihin sa akin. Isa pa, baka kung pilitin ko mang alamin, mapahamak pa ako. Hindi ako yung tipo ng tao na pipiliting alamin ang isang bagay kahit paulit-ulit ng sinasabing hindi nga pwede. Hindi ako makulit. Kung ayaw sabihin, edi wag. Ganun lang kasimple. Hindi na dapat pinakukomplikado pa ang mga simpleng bagay. Pagkakuha namin sa manok, dumiretso na kaagad kami sa basement para dalhin yon. Sa totoo lang, habang papasok kami ng basement, nakakaramdam talaga ako ng matinding kilabot. Lalo na nang nasa harap na kami mismo ng pintuan. May 2 pinto doon, sa kaliwa at sa kanan. Ang sabi ni Mang Jose, sa kaliwa raw kami papasok. May susi ang nanay mo nitong basement. Mamaya pagka-uwi mo, mas mabuting kunin mo yon dahil hindi pwedeng mawalan ako ng susi. Sige po, nakalimutan ko rin kasing itanong kay nanay. Oh, ganito Ikaw ang maglalagay nito ng manok sa loob para alam mo na sa susunod. Ayos ba? Sige po, buksan niyo na po ang pinto. Pagbukas sa pinto, ihagis mo na lang ng malakas ang manok para makarating sa baba. Pagkatapos isara mo kagad. Paano po kung hindi umabot sa baba? Pwede bang puntahan ko na lang at ihagis ko ulit? Hindi na, hayaan mo na. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob kahit na anong mangyari. Yan ang tatandaan mo. Sige po, Mang Jose. Wala naman pong problema sa akin. O siya, sige, buksan mo na. Kinakabahan ako. Alam ko na may mabangis na hayop sa loob kaya kailangang gawin ko ng maayos ang utos ni Mang Jose. Hindi dapat ako magpadaig sa kaba. Pagtanggal ko ng lock sa pinto, kinuha ko na yung manok. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Madilim doon. Tanging ang maliit na bombilya lang ang nakasinde. Humugot ako muli ng malalim na hininga. Kaya lang, nang ihahagis ko na sana ang manok, bigla na lang itong pumutak ng pumutak. Pilit itong kumakawala sa akin. Natuka pa ako. Kaya napatili ako sa sobrang gulat. Kayla! Ihagis mo na yan! Bilisan mo! Teka lang po. Baka magkamali po ako ng hagis. Bilisan mo na! Ihagis mo na yan, Kayla! Habang patuloy ang manok sa pagputak, nakarinig kami ng kakaiba.
May kakaibang ungol na nagmumula sa loob ng basement. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Kaya mabilis kong inihagis ang manok pero nag-feeling ibon siya. Lumipad ito bigla at nakalabas. Naku po! Halika na, Kayla! Bilisan mo! Pero wala po tayong nailagay na manok. Hayaan mo na! Lumabas na tayo, bilis! Nang dahil sa pagkataranta ni Mang Jose, nadamay na ako. Hinawakan niya ang braso ko at hinatak palabas ng basement. Pero bago ako makalabas, may nakita kong pares ng kulay pulang mga mata. Sakto namang isinara ni Mang Jose yung pinto sa kayo ni Luck. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na plastik ng asin at saka ibinudbod yon sa may pinto. Bago siya tumayo ng diretsyo at saka ako binalingan ng atensyon. Ako na ang bahala rito. Hindi ka na pwedeng pumasok. Po, pero isang beses lang naman po ako nagkamali. Hayaan niyo po at aayusin ko na sa susunod. Hayaan mo na. Basta't ako na lang ang bahala habang wala ang nanay mo. Ano po ba talaga kasi yung hayop na yun? Parang takot na takot po kayo. Isipin mo na lang na isang buhaya na kapag nakalabas ang buhaya sa lungga niya, siguradong kakainin ka niya. Sige ho, ganun po pala talaga siya kabangis. Tara na, hanapin na natin yung manok. Teka lang po. Ang sabi po kasi ni nanay, hindi raw pwedeng palampasin ng isang gabi na hindi naglalagay ng manok. Paano po yan? Hindi pa tayo nakapaglagay. Ako nang bahala mamaya. Anong oras na rin pala oh. Umuwi ka na. Basta bukas agahan mo ha. At maaga ang dating ng mag-asawa. Sige ho, pasensya na ho kayo Mang Jose ha. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Trabaho ko po dapat pero kayo po tuloy ang gagawa. Hayaan mo na. Isang linggo lang namang mawawala ang nanay mo eh. Maliit na abala lang ito sa akin. Huwag kang mag-alala. Nahihiya talaga ako kay Mang Jose. Pero sa kabilang banda, sa tingin ko tama rin naman na siya na lang talaga ang gumawa kesa naman mapahama kaming dalawa. Nang banggitin ko kay nanay ang nangyari, sumang-ayon din siya sa desisyon ni Mang Jose na para bang iisa lang ang iniisip nila. Mapapahama ka lang. Ngayong si Mang Jose nang magpapakain sa basement, wala ka ng dahilan para pumunta ron ah. Oo naman po, walang problema sa akin. Kaya ko namang hindi pumunta. Ay, huwag mo ring hahayaang pumunta yung mag-asawang bisita sa basement. Po, bakit naman po? Basta't sundin mo na lang ang billing ko sa'yo. Pero nay, di ba sila po ang may-ari ng bahay? Kaya kung sakali man napupunta sila sa basement, anong sasabihin ko? Ano pong magagawa ko kung magpumilit sila sa akin? Wala naman silang susi kaya hindi nila yun mapipilit. Ang tao, naku-curious kapag ipakita mong may interesanteng bagay. Kaya wag mo ipahalatang may kung ano sa basement ha. Naintindihan mo ba ako ha anak? Opo, nay. Paano naman po ako? Paano naman po yung curiosity ko? Ganun na lang po ba yun? Hindi po ba pwedeng sabihin mo ni sa akin ng totoo? Kilala kita, Kayla. Siyempre, anak kita eh. Alam ko na hindi mo ipipilit na alamin ang bagay na ayaw ipaalam sa'yo. Nagkibit balikat na lang ako sa sinabi ni nanay at hinayaan na lang. Wala rin naman talaga akong pakialam. Nung sumunod na araw, maaga pa lang ginising na ako ni nanay. Ang dami niyang habilin sa akin na inilista ko na lang lahat sa isip ko. Simpleng bagay lang naman ang mga yon kaya tinandaan ko na lang ng gusto yung mga pinaka-importante at hinayaan yung iba. Nag-abang kami ni Mang Jose sa harap ng gate nang paparating na ang mag-asawang bisita. Isang magarbong kulay pulang kotse ang dumating lulan ang mag-asawang magbabakasyon dito sa bahay ni Don Felipe. Pagbaba nila pareho, napansin ko kaagad yung babae. Blonde ang kanyang buhok at may kulay asul na mga mata. Habang yung lalaki na apo raw ni Don Felipe, gwapo at halatang mayaman. Good morning. Are you Mang Jose? Hi, yes sir, I am. Where's Aling Cora? She's not here, sir. She got sick, eh. So, this is her daughter, Kayla. Kayla is made for today, sir. If okay with you. Are you okay, sir? Yes, I'm okay with that, Mang Jose. Anyway, I'm Michael, and this is my wife, Emma. Nice to meet you too. I hope we'll get along while we stay here. Nice to meet you po, Sir Michael and Ma'am Emma.
Anyway, could you please bring us to our room? Mang Jose, ano raw po? Kakargahin ba natin sila papunta sa kwarto nila? Ganun po ba talaga katamad ang mga mayayaman? Ano ka ba? Hindi nila alam kung saan ang kwarto nila. Sir, this way please. I will get your bag, sir, ma'am. So, you can walk properly. The bag is heavy, right? And, go, follow, Mang Jose. Diyos mio, ano ba naman to? Okay, I'm exhausted and I badly wanted to rest. Napakamot na lang ako sa ulo nang sundan na nila si Mang Jose papasok sa loob ng bahay. Bit-bit ang mga gamit nilang sobrang bibigat, sumunod na ako sa kanila. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang isang linggo kasama ang mga Ingleserong ito pero bahala na lang talaga si Lord. Habang silang tatlo ay nakaakyat na kaagad sa pangalawang palapag ng bahay, ako naman ay hirap na inaakyat ang mga gamit nila. Muntik pang mahulog yung isa, mabuti na lang talaga at maagap ako. Nahablot ko kaagad yung hawakan bago ito mahulog. Oh, Kyla, ano nangyari sa'yo? Bakit hirap na hirap ka dyan? Ang bigat naman po nito, Mang Jose. Pwede po bang tulungan mo ko magbuhat? Sus, bakit mo ba kasi binubuhat ng ganyan? Paano po ba? Ay, Diyos ko. Akin na. Kinuha nga niya sa akin ng isang bag. Pagkatapos ay may hinatak siyang bakal sa likod. Simpleng ibinaba niya lang sa hagdan ng bag at saka inangat ito gamit ang hawakang bakal ng walang kahirap-hirap. Oh, gawin mo rin. May bakal po? Bakit ganito ang bag nila? Ay nako, ang inosente mo talagang bata ka. Maleta kasi ito kaya may ganito. Ay Diyos ko naman, hindi ka pa ba nakakakita ng maleta? Hindi pa po Ngayon alam mo na. Oh, gayahin mo na ang ginagawa ko. Teka, ayan. Oo nga po, no? Mas madali nga talaga. Ay, sabi ko sa iyo Wow! Ang galing May gulong pala talaga to. Oo, kasi ginawa talaga ang mga maleta para sa mga mabibigat na gamit. Ay nako naman Kyla, hindi kasi kita nakita kanina Nahirapan ka sigurong buhatin to, no? Nahirapan nga po ganun talaga kapag mahirap, ignorante. Kung sa bagay. Oh, ayan nandito na tayo sa pangalawang palapag. Atakin mo na lang yan sa kwarto nila. Pagkatapos ipagluto mo raw sila ng adobong manok na may patatas. Namiss daw kasi ni Sir Michael ang adobo. Wow! Kumakain siya ng adobong manok? Abay syempre, Pinoy pa rin naman siya, no? Tumira lang naman siya sa ibang bansa pero Pilipino pa rin ang nagpalaki sa kanya. Ganun po ba? Teka, siya nga pala. Kapag may hindi ka naiintindihan sa sinasabi nila, huwag kang mahiyang ipaulit ang sinabi, ha? Kasi paano na lang kung wala ako, di ba? Kaya nga po hindi ko sila maintindihan. Sige na ho, may gagawin pa po ba kayo, Mang Jose? Meron pa. Gusto raw kasi ni Sir Michael na tingnan ng farm. Kaya ipapalinis ko sa mga tauhan ng farm. Mahirap na, baka may allergy pala sa dumi si Sir. Sige ho, Mang Jose. Good luck na lang po talaga sa ating dalawa. Nagtawanan kaming dalawa bago ako tuluyang dumiretso sa kwarto ng mag-asawa. Nagsisi ako na hindi muna ako nagtanong. Ang dali lang palang hatakin ng maleta. Nagpakahirap pa akong buhatin. Ilang saglit pa nakarating na rin ako sa kwarto nila. Kaya lang, nang kakatok na sana ako sa pinto, natigilan ako dahil sa narinig kong sigawan mula sa loob. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero alam ko at sigurado ko na nag-aaway sila. Ang lakas ng sigawan Parang nagkakasakitan pa. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ipapasok ang mga maleta nila. Ilang minuto akong nakatayo lang sa labas ng pinto hanggang sa naisip kong iwan na lang para makapagluto na sa kusina. Wala namang ibang kukuha ng maleta kundi silang dalawa lang. Pero habang abala ako sa paghihiwa ng mga rekado para sa lulutuin kong adobong manok, bigla na lang pumasok si Sir Michael sa kusina. Kyla? Po? Yes, sir. Why did you leave our luggage in front of our room instead of taking it inside? I heard that you and Mom is fighting, so I left the luggage. I don't want to enter while you're fighting po. You might get angry. Oh, is that so?
Anyway, hindi mo naman kailangang mag-English kapag kausap ako. You can talk to me in Tagalog. I can understand. What? Ano po? Marunong po kayo magtagalog? Hala. Of course. Pinay ang mom ko and she taught me. At dito rin ako nag-aral mula elementary hanggang high school. Kaya don't worry. Ay, Diyos ko po, patawarin. Sana naman po sinabi niyo kaagad, hindi yung nagpakahirap-hirap pa akong mag-English. Sorry about that. Pero from now on, you can talk to me in Tagalog. By the way, ayos lang ba sa'yo na panoorin kita habang nagluluto ng adobo? Po? Pero bakit po? I just missed how my lola cooked the adobo for me. You know, I used to watch her while preparing it for me. Yung lola niyo po nagluluto ng adobo? Yes. Pero kung naiilang kang may nanonood sa'yo habang nagluluto, it's okay. I can just leave. Ay, hindi po. Sige po, manood lang po kayo. Wala naman pong problema. Alright. Thank you, Kyla. Nginitian ko siya. Pero alam ko na parang ngiting aso lang ang pinakita ko sa kanya. Kasi naman, hindi ako sanay na may nanonood sa akin kapag nagluluto. Inisip ko na lang na wala akong kasama, kaya nagawa kong magpatuloy sa paghahanda. Kaya lang, nang iginigisa ko na ang manok, napansin ko kung paano siyang tumitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero parang nalulungkot siya, na masaya. Ewan ko, basta parang wala siya sa sarili habang pinapanood ako. Kaya nawala tuloy ang atensyon ko sa niluluto ko at napaso ako sa kawali. Aray ko! Are you okay? Ay, ayos lang po ako. Tumama lang po yung daliri ko sa kawali. Okay na po, normal lang po ito. Ganun ba? Naku, pasensya ka na ha. Parang hindi ka yata sanay na may nanonood sa'yo. Hindi nga po talaga. Alright, I will stop watching you cook. Pero just let me stay here. Nag-away kasi kami ng asawa ko, tulad ng narinig mo. And ayoko talaga magstay sa kwarto namin. Ayos lang naman na dito lang muna ako, di ba? Sige ho, wala naman akong choice. Wala naman pong problema. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Pwede ba akong magkwento? Ha? Ay, sige ho, ayos lang naman po sa akin. Kasi kami ni Emma, our marriage is not by our choice. Ang lolo ko ang pumili sa kanya at ganun din siya. Kaya madalas, hindi kami nagkakasundo. Ang bakasyon namin dito is just to see the house of my grandfather, nothing more. Talaga ho? Parang ang lungkot naman nun. Yes, malungkot. Pero nasanay na lang ako dahil wala naman ako magagawa eh. Alam mo, maswerte ka. Malaya kang pumili ng taong pwede mong mahalin at pakasalan. Ay naku sir, wala naman po akong balak na mag-asawa. Really? But why? Sa hirap po ng buhay namin, mag-aasawa pa ba? Mahirap po kayang mag-anak sa sitwasyon namin. That's sad. Akala ko madali ang maging mahirap. Madali po? Bakit niyo naman po naisip yan? Kasi kailangan nyo lang magtrabaho, mabuhay at maging masaya. Unlike people like us. Kailangan namin palaging patunayan ang sarili namin. Kailangan kumita ng malaki kasi may mga taong umaasa rin sa amin. We can't be happy. May pera po kayo. Bakit hindi ka pwedeng sumaya? Ang saya nyo nga po eh. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Hindi ko naman mabibili ang kalayaan at kasiyahan. Hindi nyo po mahal si ma'am? Sadly, hindi. E di pakawalan nyo na po siya. Kawawa naman si ma'am. Nagtiis siya sa lalaking hindi siya mahal. Oh, so kinakampihan mo siya? Hindi naman po. Tinignan ko lang po ang parehong panig. Sa tingin ko po kung hindi niyo po mahal ang isang tao, huwag mo na dapat siyang sakalin sa isang relasyon. May choice po kayo, sir. Wala na po si Don Felipe. Pwede niyo na po siyang hiwalayan. Ay, sana ganun lang kadali ang lahat. Ay, luto na po pala yung adobo. Napahaba po pala yung kwentuhan natin. Hindi ko na dinugtungan pa ang sasabihin ko sa kanya dahil sa tingin ko magkaiba kami ng paniniwala. Doon ko lang din na-realize na kahit pala mayaman ka, hindi ka pa rin pala magiging sobrang saya. Akala ko dati kapag marami kang pera, masaya kasi mabibili mo ang lahat. Nagkamali pala ako. Imbis na dalawa sila ni Ma'am Emma na kumain, hindi pumayag si Sir Michael. Gusto niyang kumain ng mag-isa, nang hindi kaharap ang babaeng hindi naman daw niya mahal.
Ewan ko ba, pero mas naawa talaga ako kay Ma'am Emma. Pagkatapos kumain ni Sir, kaagad kong nilinis ang kusina at saka hinugasan ang pinagkainan niya. Pero imbis na umalis si Sir, naroon pa rin siya. Bagay na nakakapagtaka talaga. Sir, kung may kailangan pa po kayo, magsabi lang po kayo ha. Lalabas lang po ako para tulungan si Mang Jose. Oh, about that. Yun nga, inihintay lang kitang matapos. Kasi may kailangan akong tignan sa labas. Pwede bang samahan mo ko? Ay, ano po bang gusto niyong tignan, sir? Yung buong hasyenda sana. Naku po sir, masyado pong malaki ang buong hasyenda para malibot ka agad. Pero kung gusto niyo po, libutin na lang po natin ang parte ng hasyenda na kaya nating libutin ngayon. Tapos po, bukas naman po yung iba. Or we can use my car. Po, sasakay po ako sa kotse? Oh, para mas madali tayong makarating sa dapat puntahan. Nakaramdam ako ng excitement nang malaman kong sasakay kami sa kotse. Sa tanang buhay ko kasi, hindi pa ako nakakasakay sa mamahaling sasakyan kagaya ng sa kanya. Pangarap ko lang yun noon at ngayon, maaabot ko na. Para hindi naman kahiya-hiya, nagpanggap ako na hindi ako na-excite. Nang lumabas na kami ng bahay at dumiretso sa kotse, ako pa sana ang magbubukas ng pinto. Na para bang alam ko yon. Pero nagulat ako dahil hindi yun bumubukas. Kahit na anong hila ko, ayaw talaga. What are you waiting for? Sakay na. Ano po sir, sira po ata yung pintuan. Ayaw bumukas. What? Maayos yan ah. Bubuksan ko, saglit. Oh, ayos naman ah. Bakit po hindi ko mabuksan kanina? Paano mo ba binubuksan? Ano po, ganito po, hinihila ko po. Mabigat lang siguro para sa iyo yung pinto. It's alright. Tara na. Ituro mo na lang sa akin yung daan, okay? Pakisara yung pinto. Opo. Ito na po. Hinila ko ang pinto ng kotse. At dahil sa takot na baka masira, dahan-dahan ko lang yung isinara. Kaya lang, napailing si Sir Michael sa ginawa ko na para bang mali. At imbis na paandarin kaagad ang kotse, lumapit pa siya sa akin para lang isara ng maayos ang pinto. Taliwas sa ginawa ko, nilakasan niya yon. Galit ba siya? Sir, sorry po. Ano po kasi, first time ko pong sumakay ng kotse na ganito. I know, and it's okay. Huwag kang mahiya na sabihin sa akin. Nakakahiya nga po talaga kasi baka kung anong isipin mo. Ano namang iisipin ko? Ewan ko po. Don't think too much, Kyla. Ayos lang yan. Mas nakakahiya nga kung magpapanggap ka, di ba? Sa bagay, oo nga po. By the way, saan mo ako unang pwedeng dalhin dito? Gusto niyo po ba dun sa maliit na chapel dito sa hacienda? Chapel? May chapel pala si Lolo rito? Opo, nagpatayo po siya para sa mga trabahador para hindi na nila kailangan lumabas ng hacienda para magsimba. May pare? Pumupunta lang po kapag linggo. Sa ngayon po, wala. Alright, let's go there. Hindi ko alam kung bakit ang chapel pa talaga ang naisipan kong una naming puntahan. Siguro kasi gusto kong mapadasal man lang siya sa mga sinasabi at ginagawa niya sa asawa niya. Ayokong manghusga pero ramdam ko talaga na parang nagsisinungaling siya. Pagkarating namin sa chapel, tinulungan niya akong magbukas ng pinto ng kotse. Pinanood ko pa siyang buksan yon at nakita kong may pinipindot siya. Nilalakasan niya ang pagsara para mag-lock. Akala ko talaga dahil galit siya. Pagpasok sa loob ng chapel, hindi ko maiwasang mapatingin sa reaksyon niya. Inakala kong makakaramdam man lang siya ng kahit konting konsensya. Pero hindi. Walang bahid ng kahit ano sa kanyang mukha. Did my grandfather used to come here? Ano po? Come here po. Si Don Felipe. Oo naman po. Pumupunta siya rito palagi para magdasal. Madasalin po kasi siya. Tignan mo nga naman. Ang isang masamang damo, madasalin pala. Masamang damo? Hindi po Mabait po si Don Felipe. Mabait siya sa inyo? He's an evil of the family. Kaya nga wala siyang kasamang kamag-anak sa asyendang to. Ewan ko lang po. Di ba sinabi ko na rin na siya yung dahilan kung bakit ipinakasal ako kay Emma? He wants everything to be under his control. Nagulat na nga lang ako nung malaman kong sa akin ipinamana yung bahay at hasyenda niya.
Ay, naku sir, ngayon ko lang po nalaman yan. Lumaki po ako nakasambay na si nanay sa bahay niya. Palagi rin po akong dinadala ni nanay sa bahay ni Don Felipe, pero kahit kailan po hindi ko po siya nakitang nagalit. Baka kasi ibang tao kayo? Because he never failed to disappoint us. Ito na lang siguro yung pinakamagandang nagawa niya. Ang ibigay sa akin ng hasyendang to. Hindi ako nakasagot. Hindi ko kasi mapaniwalaan ang sinasabi niya, lalo na at lumaki akong mabait si Don Felipe. Kaya nga kahit ngayong patay na ito, tapat pa rin sila nanay sa kanya. Naglibot-libot kami ni Sir Michael sa hasyenda. Marami pa kaming napuntahan, tulad na lang ng farm, ng mga bahay ng mga manggagawa, mga bodega at kung saan-saan pa. Sir, kung kayo po pala yung magmamana nitong buong hasyenda, ibig sabihin po, kayo na rin po ang mamamahala rito? I'm already managing this. Hindi lang halata pero may ipinapadala akong tao na tumitingin sa kanila. Pero baka sa susunod, ako na mismo. Parang gusto ko na kasing tumira rito. Ganun po ba? Kaya lang, wala po bang nabanggit sa inyo si Don Felipe tungkol sa bahay niya? Wala naman. We never actually talk personally. Palaging ipinag-uutos lang. Bakit? May problema ba? Ay, naku sir, wala po sir. Akala ko meron eh. Susubukan kong tumira rito ng 1 linggo at kung magiging maayos, aasikasuhin ko na yung mga documents ko sa States para makalipat na ako rito. Kasama niyo po si ma'am? Hindi. She has business there. Hindi niya pwedeng iwanan yun. Kaya ako na lang andito palagi. Ayos yun, di ba? Blessing in disguise din talaga na minana ko to. Hindi ko siya sinagot. Parang may iba kasi siyang pahiwatig sa sinabi niya. Bagay na nagpailang sa akin. Pagkatapos ng usapan namin yon, nagpa siya na kaming bumalik sa bahay. Agad naming naabutan si Ma'am Emma sa hamba ng pintuan. Katabi niya si Mang Jose na mukhang problemado. Where'd you go? We'll talk inside. And with that woman? Who is she? Your new mistress? No, of course not. Come on, let's go. Naku, lagot ka. Galit na galit si ma'am. Bakit naman po ako lagot? Inilibot ko lang naman po si Sir Michael sa hasyenda. Nang nakakotse pa. Aba, ang sosyal mo naman. Hala, si Mang Jose naman kung ano-ano pong iniisip niyo. Hindi po ako ganun. Siya po ang nagsuwestyon na sumakay ako sa kotse para madali lang po kami makalibot. Biro lang, no? Grabe ka naman kung magpaliwanag, parang nahuli ka sa isang kasalanan eh. Oo naman, ano? Kilalang kilala kita at hindi mo magagawa ang mang-agaw ng asawa ng iba. Lalo na kung ngayon mo palang nakilala. Ay, selosa po pala ang asawa niya, no? Hindi. Babaero daw kasi yun si Sir eh. Kaya po pala ganun niya ako kausapin. Anong ganun? Basta po. Ay, siya nga po pala. Mag-aalas 5 na, Mang Jose. Yung manok po. Oo, syempre. Hindi ko yun makakalimutan. Siya nga po pala, Mang Jose. Di ba nakausap ko po si Sir Michael kanina at ang sabi niya, may balak na siyang tumira dito. Paano natin maitatago yung tungkol sa basement? Naku po! Mahihirapan ang nanay mo sa trabaho niya. Hindi ito maaari. Yan nga din po ang naiisip ko, sir. Kung bakit ba naman kasi bawal ipaalam. Pwede namang sabihin na lang kung anong klaseng hayop yung nasa basement. Yun ang kagustuhan ni Don Felipe. Isa pa, hindi rin naman kapani-paniwala. Ano pong hindi ka panipaniwala, Mang Jose? Nako basta, wag mo nang alamin. Kung titira man si Sir Michael dito, kami na ang bahalang gumawa ng paraan. Wag mo nang masyadong isipin pa. Inaalala ko lang naman po kayo ni nanay. Alam kong nag-aalala ka, Kayla. Pero ilang dekada na naming trabaho ito. At wala ni isang nakaalam ng sikretong ito, kundi kami lang tatlo nila Don Felipe. Kapag po pala may nakaalam na iba, ako po pala yung mapagbibintangan niyo ni nanay. May malamang. Syempre, hindi ko rin naman po ipagsasabi sa iba. Ang mabuti pa ay pagluto mo ng merienda at hapunan ng mag-asawa para naman makauwi ka na. At ako naman ako na ang bahala sa basement. Agad pumunta si Mang Jose sa manukan para kumuha ng manok na dadalhin niya sa basement. Habang ako naman, pumasok na sa loob ng bahay para tanungin ang mag-asawa kung ano ang merienda at hapunan nila. Yun nga lang, nag-aaway pa rin sila. Kaya wala akong nagawa kundi manghula na lang ng mga lulutuin para sa kanila. Pagkatapos ay umuwi na ako.
Hindi ko maiwasang isipin kung paano ba ang buhay nilang dalawa bilang mag-asawang puro na lang away. Kaya talagang natatakot akong mag-asawa dahil din sa mga sitwasyon na gaya ng sa kanila. Kayla, kumusta ang pagtatrabaho mo ron? Yung mag-asawa, kumusta sila? Napagsisilbihan mo ba ng maayos? Wala bang naging problema? Tarantang-taranta ka naman dyan, Nay. Siyempre naman, nagawa ko po ng maayos yung trabaho ko ron. Kaya wala ka pong dapat ipag-alala. Ikaw, kumusta ka? Hindi ba dumugo ang ilong mo sa pag-i-Ingles? Si Nanay naman walang tiwala sa akin. Siyempre po, hindi dumugo. Anong akala mo sa akin, hindi marunong mag-Ingles? Aray ko, Nay. Seryoso ako rito tapos ganyan ka kung sumagot. Yun na nga po Masyado po kayong seryoso dyan. Ayos naman po ang lahat. Hindi na po kailangan mag-alala. Isa pa, nagtatagalog naman po pala ang apo ni Don Felipe kaya hindi ako nahirapan. Yun nga lang po, yung asawa niyang babae talagang English spoken in dollars. Pero hindi ko rin naman siya masyadong nakakausap kaya ayos lang po. Ay, mabuti naman kung ganon. Kinabahan ako Akala ko kung ano nang nangyayari. Nay, maayos naman po ang lahat. Isa pa, nandun naman si Mang Jose para alalayan ako. Ay, mabuti naman. Kumusta palang ugali ng apo ni Don Felipe? Mabait ba? Hindi ko po alam na Hindi naman ako sa nanghuhusga, pero iba yung pakiramdam ko sa kanya. Parang hindi po siya mabait pero mabait siyang makipag-usap. Ano ibig mo sabihin? Ayusin mo ang pagpapaliwanag. Sisimplihan ko lang po, Nay. Away po sila ng away ng asawa niya. Ikinuwento ko kay Nanay ang lahat ng mga napansin ko sa mag-asawa. Wala akong pinalagpas na detalye dahil gusto kong malaman niya ang lahat. Gusto kong malaman niya na mukhang babaero si Sir Michael, na sinisiraan niya si Don Felipe at higit sa lahat, parang nilalandi niya ako. Baka naman asumera ka lang, anak. Ay, Nay, hindi po Alam ko po kung nagpapapansin sa akin yung lalaki o hindi. Kung ganun, umiwas-iwas ka ha. Oo naman po. Hindi ako papatol sa may asawa na, no? Mabuti kung ganun. Lalo pa at mukhang hindi pala siya mapagkakatiwalaan. Mukhang isa siya sa mga tinutukoy ni Don Felipe. Tinutukoy na alin po? Kumain na tayo. Lalamig ang niluto kong ginisang gulay. Nay naman, ganito po ba kayo lagi? Palagi nyo na lang pong binibitin yung impormasyon na sinasabi nyo. Sana po hindi nyo na lang binanggit sa akin. Nadulas lang. Balang araw, ipapaalam ko rin naman sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, magtiis ka muna at huwag mong hayaang lamunin ka ng kuryosidad. Napakamot na lang ako sa ulo. Habang tumatagal kasi, imbis na wala akong pakialam, parang nagiigting ang kagustuhan kong may malaman. Hindi naman ako ganito noon, pero ewan ko ba, sino ba naman ang hindi mangangating malaman kung paulit-ulit na babanggit? Gustuhin ko mang piliting alamin, ayoko namang mapahamak tulad ng sinasabi ni Nanay Cora at Mang Jose. Sa mga sumunod na araw, mas napatunayan kong nilalandi nga ako ni Sir Michael. Madalas gusto niya akong isama sa paglilibot sa hasyenda imbis na ang asawa niya. Si Ma'am Emma naman tahimik lang, palaging nasa loob ng bahay at nagbabasa ng libro. Ni ayaw nitong sumama sa amin dalawa ng asawa niya. Mabuti na nga lang at hindi niya na ako pinagsesilosan. Sir, ayaw po ba talagang sumama ni Ma'am Emma sa paglilibot? Hindi siya mahilig lumabas ng bahay. Mas gusto niya magbasa ng libro. Ganun po ba? Sayang naman po. Hindi nga dapat siya sasama dito kung hindi lang siya pinilit ng mother-in-law ko. May mga ganong tao pa pala. Ayaw lumabas ng bahay. Sigurado naman akong gusto niyang lumabas ng bahay. Yun nga lang, mas gusto niyang kasama yung mga taong komportable siya. Ibig pong sabihin, hindi siya komportable sa atin. Exactly. Kaya wag mo na siyang masyadong intindihin. Anyway, I have a question. What's Mang Jose doing in the basement every night? Po, hindi ko po kayo maintindihan, sir. I mean, anong ginagawa ni Mang Jose sa basement? Napapansin ko kasi na palagi siyang pumupunta ron. Every single night. Naku po, mas mabuti pong siya yung tanongin niyo kasi hindi ko rin po talaga alam. Hindi ko rin po siya napapansin na pumupunta doon Ano bang meron sa basement? Hindi ba mga lumang gamit lang ang nandun?
Oo nga po. Baka may inilalagay lang siyang lumang gamit po doon. I wonder. Can we go there? Hala, naku, sir, baka maghinala na sa atin si Ma'am Emma niyan. Hindi po talaga, sir. Mamayang gabi kapag pumunta na si Mang Jose sa basement, sundan natin siya. I can sense something. Ano naman po yung nasisense nyo? May third eye po ba kayo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Kyla. Pakiramdam ko kasi may tinatago siya. Matagal na pong nagtatrabaho si Mang Jose dito. Sigurado po ako na kung ano man yung ginagawa niya sa basement, hindi naman po masama yun. That's what we'll find out. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makawala mula kay Sir Michael, dali-dali kong pinuntahan si Mang Jose sa farm. Tarantang-taranta ako. Kabadong-kabado ako kahit na hindi ko naman talaga alam kung anong mangyayari sa oras na may makaalam ng tinatagong sikreto ni Nanay at Mang Jose. Pagkarating ko sa farm, abala si Mang Jose sa pagmamando sa mga tauhan ni Don Felipe. Tatawagin ko pa sana siya, pero nang makita niya ako na halatang nag-aalala, walang pagdadalawang isip na tumungo siya sa akin. Oh, bakit? Ano nangyari? Mang Jose, may malaking problema po tayo. Nakikita po pala kayo ni Sir Michael na pumupunta sa basement. Ano ka mo? Paano niya ako nakita? Imposible. Sinisiguro kong abala siya sa ibang bagay bago ako pumunta sa basement. Kaya paano nangyaring nakita niya ako? Hindi ko rin po alam, Mang Jose. Nagulat lang din po ako nang sinabi niya sa akin. Anong sinagot mo sa kanya? Wala po. Siyempre nagdahilan ako. Kaya lang, gusto niya talagang malaman kung ano yung ginagawa mo roon. Kaya gusto niyang samahan ko siyang sundan ka kapag pumupunta ka sa basement. Kailangan na natin gumawa ng paraan, Mang Jose. O kaya naman, huwag ka na munang pumunta roon ngayong gabi. Hindi pwedeng laktawan ko ang gabi na hindi maglagay ng manok doon, Iha. Pero may paraan. Anong paraan po? Aagahan ko ang pagpunta sa basement. Kailangan mo siyang lituin para hindi niya malaman na pumunta na ako roon. Pagkatapos po, ano pong ipapaliwanag mo kapag kunwaring nahuli ka niya? Lintik, bahala na. Basta hindi dapat tayo mahuli. Hindi ako artistahin. Hindi talaga ako marunong umarte o magsinungaling. Yon ang isang bagay na hirap talaga akong gawin. Kaya nang bumalik na ako sa bahay ni Don Felipe para ipagluto ang mag-asawa, nahirapan akong magpanggap na parang wala kaming balak ni Mang Jose. Habang abala ako sa pagluluto ng kamote Q, nabigla ako nang pumasok sa kusina si Ma'am Emma. Diyos ko po! Mga baging langit! Ano yun? What do you want, ma'am? I'm sorry, did I scare you? No, ma'am. Just a little. Do you want something, ma'am? Like, Is there a hammer here? a hammer? What are you doing to the hammer? I just need to fix something. Could you please find me a hammer? But I don't know where the hammer is, ma'am. I can call Mang Jose to fix, ma'am. It's fine, I can do it. But do you know how to hammer, ma'am? Alam ko! Just find me a damn hammer! Okay po, ma'am. Sorry, I was just worried. But I need to end this cooking, ma'am. Whatever. Leave it. I can find it myself. No, ma'am. I can't leave it or it will burn. I said, hayaan mo na! Napakamot ako nang naiinis na tinalikuran niya ako. Hindi ko alam kung anong trip ng asawa ni Sir Michael. Bakit niya ba ako hinahanapan ng martilyo? Saan niya gagamitin yon? Imbis na problemahin pa, itinuloy ko na lang ang pagluluto. Ang usapan kasi namin ni Mang Jose ay papasok siya sa basement habang kumakain ng merienda ang mag-asawa. Kaya pagkatapos kong magluto, tinawag ko na si Sir Michael at Ma'am Emma. Mabuti na lang at pareho silang sumama. Hindi ko kailangang mag-alala na may isa sa kanila na posibleng makakita kay Mang Jose. Oh, Kyla. Saan ka pupunta? Po, maglilinis lang po ako sa bakuran. Pagkatapos magluluto na po ako ng hapunan ninyo. Hayaan mo na muna yon. Halika, maupo ka at sabayan mo na muna kaming kumain ng merienda. Pero nakakahiya naman po. Don't worry about me, Kyla. You can be comfortable around me. About earlier, I'm sorry if I raised my voice. I was just a bit
Frustrated? Because you can't understand me. Ano po? Ano raw po, Sir Michael? Ang sabi niya, maging komportable ka raw sa kanya at sorry daw at napagtaasan ka ng boses kanina. Ano bang nangyari? Naghahanap po kasi si Ma'am ng martilyo. Oh, so you're doing it alone? What? They shouldn't find out. Nakapagtataka na hindi sila nag-aaway. Habang nakatingin sila sa isa't isa, para bang sa pamamagitan nun nagkakaintindihan sila. Alam ko kung anong ibig sabihin ni Ma'am Emma. Hindi ako magaling sa Ingles pero naiintindihan ko naman ng simpleng sentence. Anong hindi namin dapat malaman? Tulad ba namin, may itinatago rin silang mag-asawa? Kinakabahan man, nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa kanila. Nakatulong na nahihirapan akong magsalita ng Ingles sa kabang nararamdaman ko. Para tuloy akong kinakabahan lang talaga dahil sa English Carabao ko. Nang matapos na sila sa pagmemeryenda, umakyat na si Ma'am Emma sa kwarto niya, habang kami ni Sir Michael ay naiwan sa sala. It's time. Ito yung oras na pumupunta si Mang Jose sa basement. Kailangan na natin siyang abangan sa labas. Pero sir, hindi po ba dapat kausapin niyo na lang si Mang Jose kaysa huliin siya ng ganito? I will talk to him once we catch him. Hindi ko naman siya pwedeng pagalitan ng wala akong pruweba, di ba? Kung sa bagay, tama naman po kayo. Tara na, baka hindi natin siya maabutan. Hindi ako mapakali habang nakasunod kay Sir Michael. Alam ko na may plano si Mang Jose, pero natatakot ako na baka magkamali siya at mahuli kami. Pero sa kabilang banda, ewan ko ba, nasasabik din akong malaman kung anong klaseng hayop ba ang inaalagaan nila sa loob ng basement. Kasi naman, kung sinasabi lang nila sa akin ang totoo, mas mapapadali sana para sa akin ang tulungan silang magtago. Baka makaisip ako ng magandang paraan, kaso hindi. Maski ako, hindi ko alam kung ano ang kailangan kong protektahan. Dumaan kami sa likod ng bahay imbis na sa main door. Doon ko nalaman na alam ni Sir Michael ang pasikot-sikot ng bahay, kahit na hindi ko pa naman siya inililibot dito. Naghintay kami sa likod ng pader malapit sa back door. Ilang saglit pa dumating na si Mang Jose na may dalang manok. Inilibot niya ang paningin niya sa paligid. Nagpapanggap na kunwari ay tinitingnan kung may tao ba. What I'm curious about is, bakit palagi siyang may dalang manok? Sir, baka naman po yung best friend niyang manok yan. May best friend siyang manok? Opo, kung ang aso po at pusa ay pwedeng maging best friend ng tao, syempre pwede rin po yung manok. Ganun ba yun? Oo naman po, subok ko rin po yan. Hindi pa rin ako kumbinsido. I wanna see what's inside the basement. Ano po bang naiisip mong nasa loob ng basement? Wala akong idea. At wala rin akong idea kung bakit may dala siyang manok. Tara na, sundan na natin siya. Lagpas 1 minuto yata ang pinalipas namin bago sumunod kay Mang Jose. Marahan niyang binuksan ang pinto saka pumasok. Maingat at tahimik kaming naglakad, papasok, hanggang sa marating namin ang 2 pinto na ang isa ay pababa sa basement. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid, pero hindi ko nakita si Mang Jose, kaya mas lalong tumindi ang kaba ko. Lalapit na sana ako sa kaliwang pinto pero nagulat ako nang buksan ni Sir Michael ang kanang pinto at saka ako nilingon. Bukas ang pinto na to. Mukhang nandito si Mang Jose. Tara, Kyla. Pero sir, baka... Ano pang hinihintay mo? Kailangan ko pang kumprontahin si Mang Jose. Sir, hindi ka po pwedeng bumaba dyan. Delikado po. What are you talking about? Kung ayaw mong bumaba, ako na lang. Pero sir, Sir Michael... Hindi ko na nagawa pang pigilan si Sir Michael nang dire-diretso na siyang bumaba sa basement. Habang ako naman hindi na mapakali. Namamawis na ang mga kamay ko sa sobrang takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko hanggang sa narinig ko na ang boses niyang kinakausap si Mang Jose. Dahil doon, dali-dali akong bumaba ng hagdan. What are you doing here, huh? Sir Michael, Anong tinatago mo rito? Magsabi ka ng totoo! hindi po ako nagtatago ng kung ano, sir.
Ano ba ginagawa mo rito, ha? Ang totoo po niyan, kasi po, Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling. Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Sir Michael! Sir, kumalma lang po kayo. Nang sumunod ako kay Sir Michael pababa ng basement, bumungad sa akin ang mga nakatambak na lumang gamit. Pero imbis na ituon doon ang atensyon ko, bumaling ako kila Sir Michael at Mang Jose na nasa gitna ng basement. Sa isang lamesang puno ng kung ano-anong gamit, naroon si Mang Jose habang hawak ang manok niya. Sir, wala naman po akong ginagawang masama rito. Ba't nandito ka nga? Bakit sa basement pa? Utos po sa akin ni Don Felipe bago siya yumao. Pinapalinis niya ang basement. May mga gamit akong kinukuha rito at saka inilalabas para ibenta. Kung gusto niyo po ng pruweba, may bank account po na nakapangalan kay Don Felipe kung saan idinideposito ko po ang mga ipinagbibentahan ng mga gamit na narito. Hindi mo ako maloloko, Mang Jose. Kung ganun, bakit palagi kang may dalang manok? Sir, ito po kasing alaga kong manok ayaw humiwalay sa akin. Kahit nga po sa pagtulog, kasama ko ito eh. Sabi ko naman po sa inyo, sir, best friend niya po yung manok na yan. Sana sa susunod magsabi ho kayo. Hindi yung kung ano-ano pang naiisip kong ginagawa mo rito. I thought I'm gonna find the... Ano po yun, sir? Wala. Basta sa susunod magsabi ka sa akin. Kyla, thank you for joining me. Akit na ako. Sige po, sir. Kaagad na umakyat si Sir Michael palabas ng basement habang kami naman ni Mang Jose ay naiwan doon. Ilang minuto pagkatapos makaakyat ni Sir Michael, binalingan ko ng tingin si Mang Jose. Muntik ko nang makalimutan na may isa pa po palang pinto. Oo. At dito itinatago ni Don Felipe ang mga mahalagang gamit niya. Kaya hindi totoo na ibinebenta ko ang mga narito. Kung ganon, paano po yung bank account na sinabi mo kanina? Ay nako, wala yon. Mayroong bank account na binuksan si Don Felipe para sa ibang bagay bago siya namatay. Pero sikreto yun. Ang importante sa ngayon, ayos na ang lahat. Tara na, umakyat na tayo. Siya nga po pala, Mang Jose. May napansin po pala ako sa asawa ni Sir Michael. Ano yun? Kanina po habang nagluluto ako, hinahanapan niya po ako ng martilyo. At ano naman ang gagawin niya sa martilyo? Yun nga po hindi ko po rin alam dahil nung tinanong ko siya, nagalit pa sa akin. Ay, nalintikan na. Bakit hindi natin naisip yun kagad? Ang alin po? Nakatingin lang tayo palagi kay Sir Michael. Hindi natin tiningnan ang asawa niya. Ibig niyo po bang sabihin, yung asawa niya nakakita sa inyo na pumunta ka sa basement? Malamang. Pero bakit naman po sasabihin ng asawa niya ang tungkol sa pagpunta mo sa basement? Magkaaway nga po sila lagi. Mukhang palabas lang nila ang lahat, Kyla. Hindi ko po maintindihan. Ngayong gabi umuwi ka sa bahay ninyo, Kyla, at sabihin mo sa nanay mo ang lahat ng nangyari. Pagkatapos palihim kang bumalik sa asyenda. Pero bakit naman po? Dahil mukhang balak nilang buksan ang kandado ng basement. Kapag nabuksan nila ang kandado at bumaba sila sa kabilang kwarto, malilintikan na. Hindi ko maiwasang mapatingin sa pader na nakapagitan sa kwartong kinaroroonan namin at sa kwarto kung saan nagdadala si Mang Jose ng mga manok. Hindi man nila tuluyang binabanggit sa akin kung anong naroon, alam ko namang delikado yon. At kung magpumilit ang mag-asawa na pumasok sa isang kwartong hindi dapat nila pasukin, tiyak na talagang mapapahamak sila. Sinunod ko ang habilin sa akin ni Mang Jose na umuwi na ng bahay at sabihin kay nanay ang mga nangyari. Halata naman sa mukha ni nanay ang pagkataranta. Kaagad siyang pumasok sa kwarto niya at may hinalughog sa ilalim ng papag niya. Doon ko lang nakita ang isang baul na kahit kailan ay hindi ko pa nakikita. Sa loob nun ay may kung anong mga gamit, tulad na lang ng isang punyal. Anak, halika rito. Nay, pinakaban niyo naman po ako. Hindi ka pwedeng pangunahan ng kaba, anak. Dahil kung kakabahan ka,
Mamamatay ang mag-asawang yun ngayong gabi. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngayong gabi ang tamang pagkakataon na sabihin ko sa iyo kung anong nasa loob ng basement. Alam kong mahihirapan kang paniwalaan, pero gusto kong pakinggan mo ko ng mabuti. Nay, ano po ba talagang tinatago niyo ni Mang Jose? Nagtatago at nag-aalaga kami ng isang aswang. Ano? Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Wala akong panahon para magbiro, Kyla. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Ang aswang na yon ay ang aswang na nagpayaman kay Don Felipe. Aswang na nagpapayaman? Oo, sa maniwala ka man o hindi, totoo ang bagay na ito. Galing sa mahirap na pamilya si Don Felipe. Sabik na sabik siyang yumaman. Kaya nang may isang babayang nag-alok sa kanya na mag-alaga ng aswang kapalit ng kayamanan, agad siyang pumayag. Pero ang hindi niya alam, hindi pala madali ang pag-aalaga nito. Kailangan niyang mag-alay ng manok araw-araw at sarili niyang dugo kada buwan. Mag-iisang buwan na pong patay si Don Felipe. Ibig sabihin po, kailangan na ng aswang na yun ng dugo niya. Hindi lang yon, Kyla. Kapag hindi nakakatikim ng dugo niya ang aswang, unti-unti itong magagalit. At isa-isang kakarmahin ng mga kamag-anak niyang nakatikim ng yaman na nanggaling sa aswang. Bakit hindi niya na lang po patayin yung aswang na yun? Hindi basta-bastang napapatay ang aswang na yun, Kyla. Mabangis yon at talagang mailap. Ilang beses na niyang sinubukan pero paulit-ulit itong nabubuhay. Nang sumangguni kami sa isang albularyo, isa lang ang natatanging paraan. Ano po yun ay? Dapat gawin na po natin. Yon ay ang saksakin ng aswang diretso sa kanyang puso gamit ang punyal na ito. Kitang-kita sa mga mata ni nanay na seryoso siya sa mga sinasabi niya. May mga pagkakataon naman na mapagbiro si nanay pero ngayon, wala akong nahihimigan sa tono niya na hindi totoo ang mga sinabi niya. Naghintay pa ako na sabihin niyang joke lang, pero hindi talaga yun nangyari. Sa halip, inabot niya sa akin ng punyal at saka kami nag-umpisang maghanda ng kung ano-anong pangontra sa aswang. Ibig sabihin lang po, totoo pala ang chismis noon na may alagang aswang si Don Felipe. Oo, anak. Pero pilit lang tinatabunan ng ibang balita para hindi malaman ng ibang katotohanan. Minsan po pala ang chismis, hindi lang pala talaga chismis, no? Pero may mga katotohanan kasi na mas maiging isiping chismis na lang. Katulad nito. Hindi po ba kayo natatakot noon na baka makain po kayo ng aswang na inaalagaan ninyo? Kakainin lang naman ako noon pag gutom siya. Kaya nga hindi pwedeng kaligtaan ang pagkain niya. Kaya dapat araw-araw may buhay na manok. Pero napapansin namin ni Jose na parang nagsasawa na ito sa manok. Ilang buwan niyo na po ba siyang pinapakain ng manok? 10 taon na. Nay naman ikaw kaya ang pakainin ng paulit-ulit na putahe sa loob ng 10 taon. Hindi ka ba mauumay ng ganun? Yun ang sinabi ko kay Don Felipe noon. Pero ang sabi niya, mas mabuting iisang pagkain lang ang pinakakain namin doon kaysa matuto itong maghanap ng ibang lasa. Sa bagay, tama naman po si Don Felipe. Ayos na ang lahat, anak. Narito sa loob ng bag na ito ang mga kakailanganin mo para mapatay ang aswang. Ano po? Ako? Ako ang papatay sa aswang? Oo, sino pa ba? Ano po ang alam ko sa pagpatay ng aswang, Nay? Hindi po ba dapat kayo ni Mang Jose? Mahina ng pangangatawang ko. Bukod doon, may sakit pa ako. Sinong gagawa? Ikaw lang ang may kaya. Wala akong choice kundi ang sundin si nanay. Kabadong-kabado ako pabalik sa hasyenda. Nag-isip ako ng plano kung paano ko mapapatay ang isang aswang na kahit kailan hindi ko pa nakita. Paano kung pangit pala yung aswang? Baka pangunahan ako ng takot at kainin niya akong bigla. Hanggang sa kakaisip ko, tuluyan akong nakarating sa bahay ni Don Felipe. Nakaabang na kaagad si Mang Jose sa likod ng bahay, halatang hinihintay ako. Bakit ang tagal mo? Narinig kong naghahanap na sila ng martilyo. Pasensya na ho, Mang Jose. Nag-iisip po ako ng plano. Binigay na ni nanay ang aking punyal na gagamitin pamatay sa aswang at ang sabi niya, ako raw ang papatay sa aswang. Ano ka mo?
Naku, hindi pwede. Masyado ka pang bata para gawin yun. Ako na ang papatay sa aswang. Pero, Mang Jose, mahina na po ang tuhod mo. Nilalait mo ba ako, ha? Hindi naman po sa ganun, Mang Jose naman, oh. Ano lang kasi, alam naman natin na hindi ka na bumabata. Alam mo na, Kayang-kaya kong patayin ang aswang. Akin ang punyal. Ako ang papatay sa kanya. naku, hindi na po. Ako po ang inutusan ni nanay, kaya ako po ang gagawa. Hindi. Kailangang ako ang... Natigilan kami sa pagtatalo nang makarinig kami ng malakas na kalabog na nagmumula sa loob ng bahay. Kaya walang pagdadalawang isip na tumakbo kami patungo sa direksyon na yon. Agad namin silang hinanap pero hindi namin sila makita. Sinilip namin kung naroon ba sila sa kwarto, maging sa kusina, pero wala. Lintek na yan. Nasaan naman kaya ang mag-asawang yun? Kailangan natin silang balaan. Alam mo, Mang Jose, dapat nga noong una pa lang sinabihan na natin sila. Hindi ko naman kasi akalain na mangyayari ito. Akala ko magbabakasyon lang sila. Matagal na naming binabalak na patayin ang aswang na nasa basement na yan. Naudlot lang dahil sa pagdating ng mag-asawa. Sa tingin niyo po kaya may iba pang dahilan kung bakit nandito sila? Yun na nga. Mukhang hindi lang pala bakasyon ang sadya nila sa bahay na ito. Hindi kaya iniisip nilang may kayamanan dito? Napakagahaman naman nila sa pera. Sa tingin ko meron pang iba. Mang Jose, narinig mo yun? Si Ma'am Emma po yun. Mukhang sa basement yun ah. Nasa basement na ang mag-asawa. Dalian natin bago pa nilang madiskubre ang aswang. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa basement. Pareho kaming natataranta. Lalo na nang nagsisisigaw na si Ma'am Emma na parabang takot na takot siya. At nang makarating na kami sa pintuan pababa ng basement, nagulat kami sa eksenang natagpuan namin. Si Sir Michael. Imbis na tulungan ng asawa niya, itinulak niya pa ito papasok sa loob ng basement. Pagkatapos ay walang habas na ibinagsak ang pinto at inilak ito. Ang sumunod na eksena ay kahindik-hindik dahil sunod-sunod na atungal ng aswang at nakakaawang paghingi ng tulong ni Ma'am Emma ang narinig naming lahat. Sir Michael! Anong ginagawa mo sa asawa mo? Napakatribida niya kasi. Nung una hindi siya naniniwala sa akin na may tinatagong lihim yung lolo ko. Isang lihim na nagbibigay ng yaman sa kanya. Pero nilinlang niya ako. Naniwala pala siya at hinanap pa talaga niya. Pero hindi po yun yung dahilan para ipakain niyo siya sa aswang. Ayon sa narinig ko, kailangang mag-alay sa aswang bago siya magkaroon ng panibagong amo. Yun na yung alay ko sa kanya para mapasunod ko siya. Para ibigay niya sa akin ang yamang gusto ko. Hindi pa ba sapat ang yamang meron ka? Gaano pa ba kayaman ang gusto mo? Kayla gusto kong maging pinakamayaman sa buong mundo. At gagawin ko ang lahat para makuha lang ang yamang yon. Kahit pa ipakain ko ang lahat ng tao sa aswang na yon. Napakasakim mo, Sir Michael. Sakim ka. Nangangarap lang, Kayla. Subukan mo rin kasing mangarap para hindi ka habang buhay na dukha. Hindi bali ng dukha. Basta marangal na tao. Marangal ka nga, wala ka namang pera. Tsaka sigurado kong hindi lang ako ang gumagawa ng katarantaduhang to. Kaya hindi mo ka mapipigilan. Hindi pa man natatapos ni Sir Michael ang sinasabi niya, bigla na lang kumalabog ang pinto sa harap niya. Hindi lang yun basta simpleng kalabog, marahas yun at sunod-sunod. Tila gusto nitong wasakin ang pinto. Kung narinig mo pala ang tungkol sa alagang aswang ni Don Felipe, sana inalam mo na rin kung paano ang proseso para maipasa sa iyong pagiging bagong tagapangalaga ng aswang. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo siya inalaya ng tao para maging bagong tagapangalaga niya. Binigyan mo siya ng pagkain na matagal na niyang kinasasabikan. At mukhang kulang pa ang pagkain binigay mo. Buwisit ka! Eh kung gutom pa pala siya. Halika rito, Kayla. Ipapakain kita sa kanya. Hindi! Hindi! Bitiwan mo ako, Sir Michael! Wag! Nasisiraan ka na ng bait. Huwag mong gagawin yan. Pasensya na po kayo pero gagawin ko na.
Marahas na hinatak ako ni Sir Michael at saka iniharang sa harap niya. Pilit akong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin pero dahil malaki ang pangangatawan niya, wala akong nagawa nang sikmuraan niya ako. Habang namimilipit ako sa sobrang sakit, sinubukan din akong tulungan ni Mang Jose pero itinulak lang siya ni Sir Michael. Nakahanap ako ng tiyempo at nasiko ko siya. Ginawa ko yung pagkakataon para ibigay kay Mang Jose ang bag ko na kaagad din naman niyang kinuha. Anong laman ng bag na yan? Akin na yan! Kung may dapat iaalay sa aswang, ikaw dapat, John Michael. At kayo ang magiging mayaman? Ay, ambisyoso ka naman pala, Mang Jose. May ambisyon din ako, pero hindi kasing taas ng sayo. Kasunod ng sinabi ni Mang Jose, nawasak ng aswang ang pinto. Sabay-sabay kaming napasinghap nang makita ang nakakakilabot na itsura ng aswang. Ang katawan nito ay pangtao lang din, pero sobrang payat. May mahahaba siyang kuko, kulay itim na balat at kulay pulang mga mata. Pero ang mas nakakatakot doon ay ang sungay niya. Ang sungay niyang halos pang-demonyo na. Tumubig kayo. Ako nang bahala rito. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi nakapalag si Sir Michael nang itulak kami ni Mang Jose. Pagkabagsak namin sa sahig, yun namang pagkakataon na sumugod ang aswang. Kaagad na umunday ng saksak si Mang Jose pero imbis na tumama yon sa puso ng aswang, sa braso lang yon tumama. Bago pa ako mahuli ulit ni Sir Michael, bumangon na ako at dinampot ang bag ko. Hinalughog ko ang mga bawang at asin na inilagay ni nanay at nang makita ko na, humarap ako kila Mang Jose at tumayo. Hinagis ko ang asin sa aswang na naging dahilan para maging iritable siya. Mang Jose, saksakin mo na ang aswang! Ito na! Hagisan mo pa siya ng asin! Handa na sana akong maghagis pa ng asin pero hindi ko na nagawa nang humarang bigla si Sir Michael at hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos ay itinulak niya ako ng marahas. Ngumisi siya bago siya humarap kila Mang Jose pero huli na ang lahat. Anong nangyari? Bakit nagiging abo siya? Dapat pinatay ko na siya, Sir Michael. Wala na ang pag-asa mong maging pinakamayamang tao sa mundo. Buwisit kang matanda ka! Buwisit ka! Sir Michael! Sir Michael, wag po! Ikaw naman ang papatayin ko! Papatayin kita! Nag-agawan sa punyal si Mang Jose at si Sir Michael. Nataranta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman pwedeng patayin si Sir dahil hindi naman ako kasing yaman niya. Kapag pinatay ko siya, siguradong kulong ang abot ko dahil wala akong pera. Kaya ang tanging paraan na naisip ko ay kunin ang buntot pagi. Naagaw ni Sir Michael ang punyal pero bago pa man niya mahampas si Mang Jose, nahampas ko na siya ng buntot pagi. Napahiyaw siya sa sakit. Kahit naman kasi hindi siya aswang, masasaktan pa rin siya dahil sa matatalas na tinik nito. Muli ko siyang hinampas kaya nilingon na niya ako at itinutok sa akin ang punyal. Pero maagap si Mang Jose. Pinatid niya si Sir Michael kaya nabitiwan nito ang punyal at tumalsik sa kabilang dulo ng silid. Kayla, tulungan mo kung itali siya. Sige ho, Mang Jose, pero wala akong maipang tali sa kanya. Yang buntot pagi, itali mo sa paa niya. Dali! Kaagad akong lumapit para igapos ang paa ni Sir Michael. Nahirapan man ako nung una dahil sinisipa niya ako. Nagawa ko pa rin dahil inapakan ko ang mga paa niya. Nahirapan kaming pakalmahin siya dahil talagang galit na galit siya. Hindi niya matanggap ang nangyari. Na ganoon kabilis lang namin napatay ang aswang na matagal inalagaan at itinago ni Don Felipe. Lumipas ang gabing yon. Kinabukasan ay dumating kaagad ang nanay ni Sir Michael. Ikinuwento ni Sir Michael ang lahat ng mga nangyari pero hindi siya pinaniwalaan ng nanay niya. Inakala nitong nababaliw na si Sir Michael at pinatay niya ang sariling asawa. Kapani-paniwala naman na siya ang gumawa dahil sa galit niya rito. Mang Jose, hindi ba nakakakonsensyang hindi na natin sinabi kay Mamang totoong nangyari? Na hindi naman talaga si Sir Michael ang pumatay kay Ma'am Emma at ang totoo tungkol sa aswang. Nakakaawa kasi siya. Nasa mental hospital kahit hindi naman talaga siya yung baliw. Naku Kayla, 1 taon na simula nang mangyari yon. Hindi mo pa rin ba naisip na tama lang ang nangyari sa kanya?
Totoo man o hindi ang nangyari, baliw na talaga siya. Baliw siya sa pera. Tama ang sinabi ni Jose, anak. Hindi ka dapat makonsensya sa nangyari dahil lang tama lang yun sa kanya. Kung wala siya sa mental hospital, di nakagawa pa siya ng mas malalang bagay para lang maging pinakamayamang tao. Sa bagay, tama naman po kayo. Pero alam niyo po ang talagang ipinagtaka ko? Ano yun? Madali lang naman po palang mapatay ang aswang na yun. Pero hindi pinatay ni Don Felipe. Hindi niya pinatay dahil kung gagawin niya, maghihirap ang kanyang pamilya. Ngayon ko lang po na-realize na dati kahit parang sobrang lugi na, talagang hindi naghihirap ang hasyenda. Yun pala may itim na mahikang bumabalot doon. Pero aminin mo, Jose, nakakalungkot na unti-unti nang nauubos ang asyendang bumuhay sa atin, hindi ba? Tama ka, Cora. Kapag nalugi na ng husto ang asyenda, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang umuwi sa pamilya ko sa kabilang baryo. May pamilya po pala kayo, Mang Jose? Apat syempre, ano akala mo sa akin, Ulila? Parang hindi nyo naman po nabanggit sa akin noon. At hindi ko rin po kayo nakitang nagbabakasyon. Sadyang delikado lang ako kay Don Felipe. Buong akala ko kasi habang buhay na akong nasa kanya. Ang perang galing sa masama, kailanman, hindi magiging tunay na kayamanan. Yan ang natutunan ko sa nangyari sa akin sa bahay ni Don Felipe. Ilang taon na ang nakalipas pero hindi ko talaga malilimutan ang karanasan kong yon, lalo na't hinubog din noon ang pagkatao ko. Siguro hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Miss Anne. Nawa ay may napulot po kayong aral sa kwento kong ito. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko and more power pa po sa inyong channel. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.